Mga kahoops, at may nangyaring kakaiba sa PBA. Isang former NBA player ang pinagmulta umano, biglang nagbago ng ugali sa fans, habang sa kabilang banda naman, may bagong import na agad nagpasabog ng monster debut. At hindi pa dyan nagtatapos ang drama, dahil may isang team ngayon na bagsak ang record pero hindi pa rin kayang palitan ang import nila dahil sa napakamahal na kontrata. Ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga kwentong ito? Pero bago natin simulan mga idol, kung mahilig kayo sa PBA updates, import drama, at mga kwentuhang basketball na walang filter, make sure na i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated dito sa channel. Unahin muna natin ang issue na pinag-uusapan ngayon tungkol sa TNT import na si Bol Bol. Ayon sa mga source ng Philippine Basketball Association, hindi raw pinalagpas ng commissioner na si Willie Marshall ang naging pagtanggi ni Bol Bol na magpa-interview sa media at magpa-picture sa mga fans noong unang mga laro niya sa liga. Dahil dito, sinasabing nagpadala ng memorandum at pinagmulta ang dating NBA player, hindi man sinabi kung magkano ang multa, marami ang naniniwala na ito ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang kilos ni Bol Bol sa huling laro nila kontra sa San Miguel Beermen. Kung napansin ninyo mga idol, ibang Bol Bol ang nakita natin, hindi lang siya naglaro ng maayos, nagpakuha na siya ng litrato sa mga fans, pumirma ng jerseys, at game na game pa sa media interviews. Matapos pa siyang tanghaling best player of the game, agad siyang nagpa-interview kay Apple David at dumiretso pa sa post-game press conference. Mga bagay na hindi niya ginawa sa unang dalawang laro niya sa PBA. Kaya ngayon, marami ang nagtatanong, napagsabihan ba talaga si Bol Bol? O nag-adjust lang siya sa kultura ng PBA at sa expectations ng fans? Habang may drama sa TNT, sa kabilang banda naman ay may napakalakas na debut mula sa bagong import ng San Miguel. Ito ay walang iba kundi ang former NBA first round pick na si Justin Patton. Sa kanyang PBA debut, agad siyang nagpakawala ng 24 points at 17 rebounds, na tumulong para tambakan ng San Miguel ang Macau Black Bears sa score na 110-94. Ayon sa SMB superstar na si Junmar Fajardo, malaki raw talaga ang maitutulong ni Patton sa team. Dahil sa tangkad, haba ng braso, at depensa nito, posibleng maging malaking problema siya sa ibang imports ng liga, at kung sakaling magtagpo ulit ang San Miguel at TNT, posibleng magkaroon ng exciting matchup sa pagitan ni Patton at Bol Bol. Pero ayon kay Fajardo, hindi pa raw iyon ang iniisip nila, mas focus daw sila sa bawat larong paparating. Bukod pa doon, inamin din ni Junmar na kahit maganda ang ipinapakita ni Patton sa practices, medyo wala pa raw ito sa full condition. Pero habang may mga team na nagdo-dominate, may isang kupunan naman na nahihirapan ngayon sa standings. Ito ang Converge Fiberxers, mula sa pagiging isa sa mga team to beat bago magsimula ang conference, ngayon ay nasa ibaba na sila ng standings na may 1-4 record. At karaniwan kapag ganito ang sitwasyon sa PBA, nagpapalit agad ng import ang mga team. Pero sa kaso ng Converge, wala pa rin silang balak palitan ang kanilang import na si Kylor Kelly. Bakit? Ayon sa analyst na si Homer Sison, napakamahal daw palitan si Kelly. Ganito kasi ang sitwasyon. Nagbayad ang Converge ng $50,000 buyout para makuha siya mula sa kanyang dating team. Tapos guaranteed pa ang kontrata niya sa PBA na $60,000 hanggang matapos ang conference. At kung papalitan pa siya ngayon, may release fee pa na $50,000. Kapag pinagsama-sama lahat yon, aabot sa halos $170,000 o mahigit 10 million pesos ang magiging gastos ng Converge. Kaya kung tutuusin, mas mahal pa ang pagpapalit ng import kaysa ituloy na lang siya hanggang matapos ang conference. At ayon sa ilang observers, hindi rin daw fair na si Kelly lang ang sisihin. Dahil kahit 13 points per game lamang ang average niya, nagdadala naman siya ng 18 rebounds at 4 blocks bawat laro. Ang problema raw, hindi siya gaanong napapasahan ng bola ng kanyang teammates, lalo na sa pick and roll situations. Kaya minsan makikita mo talaga ang frustration niya sa court. Pero kahit ganon, nananatili pa rin siyang professional sa kanyang laro. Kaya ngayon mga idol, maraming tanong ang umiikot sa PBA. Nagbago ba talaga si Bol Bol dahil sa multa? Magiging bagong dominant import ba si Justin Patton? At sa Converge, si Kyle Kelly nga ba talaga ang problema o ang sistema ng team? Kayo mga idol, kayo na ang humusga. Si Kelly ba ang dahilan ng pagkatalo ng Converge o may mas malalim pang problema sa team? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba at simulan natin ang usapan. At hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating PBA updates, import news, at basketball stories. At ito ang inyong channel na Race Hoops Universe, kung saan ang bawat kwento ng basketball, buhay na buhay. Kita-kits sa susunod na video mga idol.